Hindi, wala na partner. Wala na? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Ellen Horado Covarrubias. Yan. Ang Vice President po for Inbound ng Philippine Travel Agencies Association. Ituloy natin yung usapan natin. Kaugnay po sa tanong na, bakit nga ba mas mura na magbakasyon sa ibang bansa, lalo na sa ASEAN, Ay, totoo. kumpara sa magbakasyon dito sa Pilipinas, sa ibang sites? Correct. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ellen. Good morning, ma'am. Magandang umaga sa inyong lahat. Opo. Ano nga po ba ang sagot po doon, Ma'am? Mahal nga ba ang travel dito sa Pilipinas? Minsan, ang hirap sabihin hindi totoo yan. Pero may mga pagkakataong totoo yan dahil lalo na kapag peak season at limited ang flights natin, maraming factors actually bakit ganyan ang impression na mas mahal tayo. Magandang venue ito, no? Buti nga na pagbigyan ninyo kami na maimbitahan para maipaliwanag natin. Kasi ang binibili natin sa Pilipinas, hindi lamang yung mismong bakasyon mo kundi yung experience, yung value. At saka, meron tayo, di ba sinasabi natin, ang mahal-mahal daw ng eroplano pag pumunta ka ng Siargao kaysa sa Vietnam. Limited kasi yung ating mga domestic flights dito sa atin, kakaunti ang players natin. Tsaka yung mga fuel costs ba, ang daming factors, pati yung pagka-peak demand tayo, syempre yung mga long holidays na natin, dapat yan, pinaplano yan ng matagal pa. Pero kapag ka nag-book ka na mamaya, or dahil ang alis mo next month, asahan mo na mataas na talaga ang eroplano mo, pati yung accommodation mo. So maraming dahilan. Pati siguro nandoon lang yung ating mga turista sa Boracay, yung mga usual Cebu. destinations. Oo, Cebu. Ang dami nating emerging destinations dito. Ang daming pwedeng puntahan. Hindi, pero, So- pero mahal pa rin, Ma'am. Ano? It remains a fact Oo. na mahal. Halimbawa, ipagpalagay, ano example natin yung Batanes. Yan. Mahal, ang ganda ng Batanes. Ang mahal naman ng Napakaganda. airfare naman. Oo, bakit ganun? Siyempre, dahil maliit Pero nga po yung airport nila. Oo. Kakunti lang Oo. yung maisasakay. So may mga factors na hindi natin makontrol, Ma'am Ellen. Ano po? Yes. Unang-una, magkakaiba tayo kung ikukumpara kasi tayo sa ibang bansa. Kumbaga 7,000 islands tayo no? So, marami sa kanila ang backbone nila is land travel. Tayo kailangan natin, hindi magkakakonekta kasi yung mga islands natin. Kailangan kasi natin ng barko, ng mga boat transfers, ng ferry para madala ka doon. Yung sa pagkain na lang, di ba, wala silang sariling produkto. So inaangkat pa nila yan sa ibang karatig na mga cities para madala lang sa kanila. Ang laki ng cost, yung logistics, yung operation cost nila. So ang daming factors, hindi katulad ng Vietnam, by land o Thailand. By land, pwede ka na makapunta sa iba-ibang destinasyon. Oo. Ma'am, may tanong lang ako. Yung kasi mga ibang destinasyon natin, kaya medyo hindi pinupuntahan, ang peg nila, pang mayaman lang kami. Kung wala kang ganitong klaseng pera, hindi ka makaka-enjoy Parang dito. take it or leave it. Basta Oo, ganito kami. Ganito Oo. kami. Ito ang standard namin. Ito ang protocol namin. Kung ayaw niyong sumunod, di wag. Marami tayong pwedeng puntahan. Kaya lang, siguro kasi minsan nadadala din tayo ng social media, no? Pagka nakita natin trending dito sa ibang bansa tulad ng Danang, nasa Pasko, sang katutak ang pumupunta dyan. Samantalang kapag ka ang pinoportray natin yung kagandahan din ng Pilipinas, siguro magandang subukan natin yung mga ibang mga tulad halimbawa ng Camiguin, ng Iloilo, ng Siquijor, Dumaguete. Ang dami pang iba kahit sa Ilocos, maganda na rin ang pwedeng puntahan dyan. So yung impression lang, kung titignan natin, sulit ba ito? Minsan para nasa perspective lang kasi yan ng mga domestic travelers. Oo. Dito lang yung mga local travelers. Pero yung international, yung mga turista natin na foreigners, parang sanay naman sila, nakakailanganin to ng boat transfers, alam nila na may ganitong babayaran. Oo, For as long as it is transparent, lahat ng mga babayaran at lahat ng inaasahan dun sa kanilang package or sa kanilang binook, masaya sila No, kasi... actually,
that can be part of the adventure. As long as maging maayos yung experience ng turista. Correct, Kumbaga, correct. hindi siya more of the pahirap, but more of the adventure. Ay, Uy, umpisahan sasakay natin. tayo ng bangka. Correct. Ayan, alam mo Pwede yung mga naman, ganon. oo, pwede naman yun. Pero umpisahan lang natin, pagbaba mo pa lang ng airport. Dapat maayos Oo, yung airport. Dapat maayos at Oo. malinis. Oo. Kaya kami, nakikipag-ugnayan kami sa mga LGUs, no? Actually, kung mabababaan nila yung mga airport fees, terminal fees, malaking bagay ito. Kahit yung mga hotel owners natin, nagpipilit naman silang magkaisa na babaan nila. Kaya kasi kailangan competitive din sila sa iba para puntahan sila. Pero hindi naman sila magtataas dahil lang sa greed, dahil lang gusto lang nila magtaas, kundi yung operating cost talagang apektado sila. Kaya importante siguro ang mga manonood, ang mga travelers, kung may plano tayong bumiyahe, ngayon pa lang mag-book ka na. Kasi like kanina umaga, nagtingin ako papuntang Cebu. Ang biyahe ko kunyari October, 2,000 lang ang pamasahe. Pero kapag ang biyahe ko dun sa February 20, yung long holiday, Yun, naku, oo. nasa 6,000 na. Kita mo, mahal. Just travel, kumbaga be smart, di ba, ngayon pala magplano Prepare ka na. early. Yan, oo. Halimbawa, Yes, summer ang sure. target mo, rarampa ka sa summer. Ngayon pa lang, dapat nakabook na Correct, kaayos oo. na. Nakabook ka na, Kasi- nakabook. Sabay-sabay kayo may planong ganyan. Kaya nga, di ba, pagka nakita mo na long holidays, nako, screenshot mo na yon kasi planuhin mo na. Kaya nga, ang dami ngayon nagta-travel. Doon pa lang, nilalagay na nila yung mga pwede nilang leave, tas magta-travel Kaya na ako sila. nag-book na talaga ako eh. Ay, naku. Mami, ito si Alvin. All year round, nakabook. Ay, tanong mo pa na bilis, 3 minutes. Kaya nga po ang Philippine Travel Agencies Association, meron kaming platform na isinagawa. Ito yung Travel Tour Expo na sinasagawa every February of the year. So this is the biggest and the best. Lalo na po ngayong taon na to, pinaghandaan namin maigi. Meron tayong about 700 plus na booth na mapupuntahan ninyo, pagpipilian ninyo. Marami tayong mga regional offices ng Department of Tourism na nag-showcase ng iba-ibang destinasyon. If we are speaking about inbound, no? Pwede ninyong puntahan. Ako, hindi ito chatbot na kausapin ninyo. These are live agents na personal ninyong pwede ninyong tanungan ano ang magandang puntahan, saan tayo makakamura. Kung maaano ninyo ang budget ninyo, ang mga travel agents are very willing na mag-assist sa inyo. Opo. Ma'am, ikaw, saan mo ire-recommenda na pumunta ako? Ngayong Kung payagan summer, ako, ngayong summer, itong oh. summer. Ano Gusto pwede, at pinakamagandang pagplanuhan ko na bumili ng ticket ngayon pa lang? Gusto ko ang Camiguin. Gusto ko ang Siquijor. Napuntahan ko na ang Siquijor. Alam mo yon, yung kayong pamilya, so gusto mo na namang ulit-ulitin. Kasi hindi mo naisipin na mahal eh. Parang, ang ganda ng ganito, napuntahan ko dito. Yung Camiguin, hindi ko pa napuntahan. Gusto ko yung puntahan. Oo. Iba-manage mo lang. Ngayon pa lang, tignan mo, mahal dito. Kung Siargao, ang dami na kasing tao dyan. Kaya tuloy yung per person na gastusin dyan, talagang mamahal, talagang tataas. Yun ang demand eh. So, dito tayo sa less crowded, ang dami nating mga falls dito, ang dami nating mga, kahit pilgrimage tours, meron tayo, ang dami nating mga simbahan dito. Minsan, lumalabas pa tayo outbound kasi yun na nakikita natin. Medyo, up level ka kapag ka lumabas ka ng bansa. So, bago mo unahin ang sarili mong bansa, kailangan ilagay ko muna sa Instagram yung biyahe ko sa Europe. So, mas maganda rin medyo pagtulong-tulungan natin na itaas ang ating turismo Pero, dito. Ma'am Ellen, sorry, isingit ko bago tayo magtapos. Bakit hindi po natin mahabol-habol yung, halimbawa, Thailand? Ang Yan. taas, ang dami Oo ng nga. turista. Oo. Malaysia, Vietnam. Bakit hindi natin kayang pantayan yon? Ano pong paliwanag? Ito ay trabaho ng lahat ng tao, mataas at maliit dito sa ating lipunan. No, kahit security guard yan, kapag sinabi niya na
kailangan ko ng trabaho, kailangan natin ng turismo dahil yung turismo nag-generate yan ng income sa bawat isa. Kung marirealize lang natin that we are part of this big problem at lahat tayo gagawa yung mga kalat na lang natin kapag tayo pumupunta sa ibang lugar. Bakit sa isang lugar, kunyari, Subic, takot tayo na magkalat, pero bakit kapag nandito yung mga plastic natin? So bakit nga? Anong paliwanag? Ba't hindi natin mahabol-habol yung layo na ng Thailand, Malaysia, Vietnam? Oo. Ba't hindi natin mahabol-habol? Is it because of the geography? Because of the kasi tayo mag-isa lang tayo sa sa island, hindi tayo Correct, neighbor na na may anong tawag mo doon, na may border. Ganun bang Oo. paliwanag? Nga, di ba, nabanggit ko nga, 7,000 islands tayo eh. Ang para natin maisagawa yung isang package mo, island to island, kailangan ang daming gastos. Hindi kasi apples to apples ang comparison natin sa Thailand. So parang ang Pilipinas, hindi naman nating goal na maging, syempre, alam natin na kapag murang-mura, hindi naman tayo komportable. So kailangan din natin ng government support. At ito ang ginagawa namin na makikipag-coordinate kami sa Department of Tourism, sa Department of Finance para matulungan itong mga MSMEs natin. Kasi yung mga owners, hotel owners, usually mga family-owned ito, hindi naman ito mga big corporations na nagpipilit lang namang magtrabaho at maghanap buhay. Tapos, nakikipag-coordinate din kami sa BIR para ang mga taxation para sa mga tourism stakeholders maging maayos. Pati na rin sa DOTR. Kailangan kasi natin ng infrastructure. So, it's ingrained in the society. Kailangan natin magtulong-tulong. Yeah, tama Kami yun. sa PTAA, private kami, pero hanggat kaya naming matulungan ang mga inbound members namin, at kung mararamdaman ito ng outside PTAA, bonus na sa amin yun. Nagpipilit kami na makatulong. So ganun din, bawat isa sa atin kailangan ng tulong. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Si Ma'am Ellen Jurado Covarrubias, ang Vice President for Inbound ng Philippine Travel Agencies Association. Thank you, mabuhay ka. 6-7-8 Tour Expo sa SMX at saka June 5-6-7 sa Davao. Ay, Camille, yung mga bata dyan, imbitahin mo. Anong petsa? February 7? February 6, 7, 8 dito po sa SMX. Oh, yung mga sweldo nyo, wag yung The biggest gastusin. and the best Tour Expo. At inilapit na rin namin ito sa mga Vismin, meron tayo sa Davao on June 5, 6, 7. Yeah, thank you. Asahan namin kayo doon. Maraming salamat. Okay. Yung mga credit card, ready na. Ha? Thank you. O BPI, Okay. magbibigay ng zero interest yan silang Sige po. sponsor namin at saka Philippine Airlines. Maraming salamat po si Thank Ma'am Ellen you. Jurado Covarrubias, ang Vice President for Inbound ng Philippine Travel Agencies Association.